So magandang araw sa atin lahat, mga kaibigan. Sa mga viewers ko dito sa YouTube, ay meron lang po akong ipapakita sa inyo. Itong picture ng biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong siya ay bagong pinakulong at ngayon na nakakulong pa rin 2024 na. So 20 years daw siyang nakukulong. Guys, makikita ninyo ito yung hitsura niya nung bago pa lang siyang ikinulong, no? At ngayon ito na ang hitsura niya. Ayan, oo. So parang sobrang kawawa ang nangyari sa kanya, nakulong siya ng hindi naman niya alam kung bakit, so mga kaibigan, mga supporter ko dito sa YouTube. So panoorin na lang natin ang kwento niya, ang buong kwento niya sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Magandang hapon po, Ma'am Pilapil C. Paano po ba namin kayo pwedeng tawagin? Ano bang komportable sa inyo? Jed po, Your Honor. Okay lang po. Okay Good lang afternoon po din po. Tawagin po namin kayo, Jed. Opo. So, Jed, kamusta naman po kayo ngayon? Anong kalagayan nyo? Okay naman po ang pakiramdam ninyo? Sa tulong ng Panginoon po, Your Honor, okay naman po ako kahit wala po akong tulog. Kasi madaling araw po yung biyahe namin kanina. So, kanina nabanggit mo, kasalukuyang kang nakakulong. Yes, Your Honor. At ilang taon na po kayong nakakulong? Mag-20 na po by January 4 po. But you said that you might be able to be set free due to good conduct. Tama po ba yun? If God will permit, mapapasalamatan ko po yan. Well, definitely God is just. Thank you, Your Honor. So that's one thing that we can be sure. So ano po ba ang kasong hinabla sa inyo? Section, violation of RA 9165, Section 8 and 10 po. Okay. Can you just better educate the public? Ano po ba ang in layman's term itong nabanggit niyo pong kaso? Honestly po, hindi po ako lawyer, no? Pero I'm learning a lot in prison. Dahil po sa pagkakulong ko, minsan nalalaman ko na tuloy kung ano pala yung mga ganito, ganyan. Lalo na po sa Republic Act 9165 nga. Dahil being a trustee, I'm learning also dahil nga minsan nakakatulong yung inuutosan ako ganyan. So, as far as I know po, yung Section 8 is ito po yung manufacturing po ng yung shabu. And then yung Section 8 po, ito po yung parang possession ng paraphernalia ba yun, mga equipment, yun po. So ang sinasabi mo sa akin, sa kulungan mo lang nalaman. Opo, ito po yung isa sa mga parang good na na-learn ko sa Revelation. kulungan. So, Opo. ang ibig mong sabihin, naikulong ka sa isang kaso na hindi mo alam? Exactly po, Your Honor. At sino po ang nag-file ng kaso laban sa iyo? Hindi ko po alam kung PDEA ba o ano kasi yung nalalaman ko po Republic of the Philippines versus JEDC pero kaya hindi ko alam kung sino talaga ang nag-file sa amin. Honestly. Director Villanueva, can you confirm, was it PDEA that filed the case against Mrs. Jed Pilapil C? It was joint PIDEA and AIDSOT, Your Honor. Ang nag-file ng case against So PDEA and... AIDSOT, yung PNP, Okay. under Colonel Asierto, Mr. Chair. Okay, thank you very much, Director Villanueva. So anyway, Ma'am Jed, ang asawa niyo po ay si Alan C. Opo, Your Honor. At nabanggit niyo po kanina, bago po ng 2004, 4 na taon pa lang po kayo nagkakasama. Nakasama po. Okay. Doon po sa 4 na taon na pagkasasama ninyo ni Alan C., alam niyo po ba yung trabaho ng inyong asawa? Sa pagkakaalam ko po, yun na nga, may business nga kami. Ano pong negosyo ang... Yung pinakauna po, yung manufacturing po ng mga junk foods. Tapos, medyo hindi nagkaintindihan yung partners.
So, yun, nag-ship ng yung sa, ano, yung foam manufacturing ng foam, yung mga mattresses and yung metal furnitures. Yun po. So I would imagine kung nasa ganito po kayong uri ng negosyo, meron po kayong factory. Meron po kayong pagawaan kasi kung metal furniture making, di dapat meron po kayong pabrika ng mga para dito. Kung meron po kayong foam manufacturing, di dapat meron din po kayong pabrika para dito. Tama po ba 'yon? Yes, Your Honor. Okay. At ito pong mapabrikang ito ay sino po ang may-ari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil 20 years na po. Hindi ko na maalala, pero alam ko, isa ang asawa ko doon sa may-ari po. Isa ang asawa mo sa mga may-ari. Opo. Okay. At doon sa mga nakakasama ng mga asawa mo sa kanilang mga negosyo, marami po sa kanila ay Pilipino, Chinese, ano pong mga nationalities po? Kasi yung sa una, Filipino-Chinese, tapos yung sa pangalawa yung sa foam, hindi ko sure yung isa kung Chinese ba siya na pure, kasi magaling din siya magtagalog yung accent niya, parang Pinoy na din baka, hindi ako sure. Pero yung isa parang Chinese talaga yun. So but you would confirm, base dito sa affidavit mo, na ang foam business ninyo ay may display area sa DCLA Plaza, tama? Opo, Your Honor. Okay. Tapos, at nabanggit nyo rin po dito sa inyong affidavit na ang kilala nyong may-ari ng DCLA Plaza ay si Hong Ming. Tama? Opo, Your Honor. At kanina po, you positively identified Hong Ming to be the person in the photo, which we also know is Michael Yang. Tama? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the reason why I want to emphasize this point is if you remember, when we presented the matrix on Pogo, the DCLA Plaza was also mentioned as the same shopping mall to be owned by Michael Yang. The same DCLA Plaza which was used to be a front for drugs and other illicit activities located in the city of Davao. So anyway, ma'am, nabanggit nyo na ito nga si Hong Ming. And may I also emphasize, Mr. Chair, na itong pong si Michael Yang goes by the name of Hong Ming as well because this serves as his Chinese name. So anyway, Ma'am Jed Pilapil, kabisado niyo po ba ang Dumoy sa Davao City? Honestly po, hindi ako masyado kahit nakatira po ako ng Davao City. Hindi ako masyado familiar. Nalaman ko lang po yung Dumoy, yun nga, nung binili ng asawa ko, tapos pinalinis yung area, kasi may mga expired juices, siguro yung may-ari before, nakalimutan ko na nga yung pangalan niya. Yun lang ang mga instances po na nakapunta po ako ng Dumoy. So ano po, kasi syempre marami po sa atin at dun sa mga nanonood, gustong mailarawan sa kanilang isip kung ano ba itong Dumoy. Ano po ba itong Dumoy? Is this a factory? Is this as a place in Davao? Can you further explain kung ano po itong Dumoy na ito? What I know po, Your Honor, it's a place, parang part ng Davao City. Dumoy Torel. Para siguro, hindi ko sure kung barangay ba itong Dumoy o ano. Kasi Dumoy Torel, sa Torel kasi yan, located in Torel, Davao City po. Okay. So, base po sa mga statements ni Colonel Asierto at ng PDEA, nabanggit po nila na may naganap na raid sa Arlene Apartment sa Davao noong 2004. Kasama po ba kayo doon sa mga na-raid? Hindi ko po, i-clear ko lang po, Your Honor, kasi kung raid, wala kasing raid na nangyari sa Arlene Apartment kasi lang yun, yung parang in-invite lang po kami. Kasama yung mga kapitbahay namin doon. Kasi 127 yan na door. Kami Okay. sa door 1. So, in-invite yung mga kapitbahay na yun sa parang sa investigation. Wala pong raid na nangyayari po sa Arlene Apartment po, Your Honor. So, walang raid na nangyari. Wala po, Your Honor. Kaso lang, kayo po at mga inyong mga kapitbahay ay nandoon sa Arlene Apartment. Opo, yun ang dinala sa... Yung iba kasi sa immigration kasi may katulad yung parents ni Alan C. Nandun sila sa immigration dinala. Kami sa PDEA. Okay.